Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, pag-usapan natin to kasi binalita na rin naman ng News 5. Sabi dito, INC or Iglesia ni Cristo, People Power Monument Rally. So, may ikinasa ng 3 days peaceful rally for transparency. Ito naman tayo peaceful for transparency na naman, tapos ang ending babatikusin ng gobyerno. Ang Iglesia ni Cristo People Power Monument sa Quezon City, target nilang gawin ang kilos protesta mula November 16 hanggang 18, kung saan libu-libong miyembro nila ang inaasahang sasali. Tiniyak ng INC na magiging mapayapa at maayos ang pagtitipon. So, bakit flag ng ano? Flag ba to ng Iran? Wait lang. Flag ba to ng Iran? Anyway, ano kayang symbol nitong... anyway, mga minamahal. Kung ako yung tatanungin, sige, kung peaceful rally, kung transparency, bakit, kung ako lang yung tatanungin bakit isang religious group ang hindi naman nagbabayad ng tax, tapos sila yung nagde-demand, 'di ba mga minamahal, at sila pa yung unang lumalabas sa kalye para mag-rally against the government. Nagtataka lang ako yun yung pinakaunang punto ko. Kasi yung mga religious group, hindi naman po yan nagbabayad ng tax, exempted sila mga minamahal. So, ito yung pinagtataka ko, exempted kayo, tapos kayo pa yung mangunguna sa kalye, 'di ba, para labanan or mag-rally dito sa ating gobyerno. So, sabi dito peaceful rally daw. So, ngayon, ang target nila is for transparency. Ang tanong, paano magiging peaceful itong rally na ito kung yung mga pumupunta dyan na mga kasapi ninyo ay kadalasan, 'di ba, mga anti-government. So, nagtatanong lang tayo So, sino yung pasimuno ng rally na to? At sino ba yung tinutukoy nilang dapat na maging transparent? Yung gobyerno ba? Si PBBM ba? Or meron pang mas malalim na political agenda itong simbahan na to? Hindi ko kasi alam kung gathering to ng rally talaga for peaceful or baka hindi natin sure na merong mas malalim na ibig sabihin. So, sabi nga ng may nag-comment sa atin. Sabi ni Evan, hindi ba't ang INC ay isang religious organization? Oo nga, Mima, exempted sila sa pagbabayad ng tax under the Constitution. Hindi sila nagbabayad ng corporate tax, property tax, at income tax bilang simbahan. So, bakit sila yung nangunguna sa usapan ng transparency ng gobyerno? I mean, transparency ba talaga ang pakay or power show ito as disguised as moral advocacy? Uy, mga minamahal, to be honest kasi kung tutuusin, kung transparency lang naman ang pinag-uusapan, transparency starts at home. Pero kung hindi naman sila open for public audit and financial, itong mga religious group organization, so di ba parang ironic na mag-lecture sila ng transparency, sila nga mismo hindi nga nagpa-public audit, di ba, sa mga financial na natatanggap nila sa simbahan. So, nagtaka lang din ako doon sa part na yan. At beside mga minamahal, hindi magiging peaceful yan dahil mostly ng mga DDS, sila din yung a-attend dyan at manggugulo. Kasi last year, 'di ba, yung rally nila, meron din ng gulo. At saka ganito din yung mangyayari in the future, kapag meron silang ayaw na presidente, ang gagawin nila magra-rally tapos papatalsikin. So, mauulit yung ganong cycle. So, magkakaroon ng power ang mga religious group na kapag ayaw nila sa isang presidente, papatalsikin na lang nila ng ganon, ng basta-basta. So, huwag natin kalimutan mga minamahal, ang INC din naman ng nag-block voting kay President Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. 'Di ba openly na sinuportahan nila si President Bongbong Marcos? Kaya nga ngayon, napaka-ironic, 3 araw, partida, binabagyo pa yan, babagyuhin yung yung panahon na yan kasi nakita natin 'di ba sa Pag-asa, 'di ba? May rally, may bagyo,
may trabaho, mamamayang Pilipino. Ano ba to? Nanggugulo? 'Di ba? Ano 'yan? Nakakapagtaka lang. Sinuportahan nila si President Bongbong Marcos tapos ngayon para bang biglang shifting yung atake. So, sino ba yung gusto nilang ipadama sa message na to? Mga minamahal, may iba pa bang pakay? I'm just asking lang, is this a move to pressure the administration or baka naman meron silang gustong i-flex or i-influence? Kaya meron silang gustong mobilize na libo-libo in just one snap. Diba mga minamahal? So, dito papasok, kapag nagkaroon ng rally, ang tawag dito, economic paralysis, again na naman. O, imagine 3 araw sa EDSA, magkakaroon ng traffic sa kalsada, millions of workers, deliveries, riders, commuters, estudyante ang mapektuhan sa lahat. They were all affected in that kind of rally. Ang tanong, kung talagang may pakialam ang religious group na yan, 'di ba? Makakaya ba ng konsensya ninyo na hindi pa makapasok sa trabaho, hindi makapasok sa eskwelahan, makaabala kayo sa mga naghahanap buhay? May pakialam ba kayo sa jeepney drivers na hindi makakabiyahe? Papakainin nyo ba sila? So, kung tunay ang rally for transparency, bakit hindi nyo gawin sa tamang lugar? 'Di ba? Sa harap ng ahensya ng gobyerno or sa Congress or sa COA. 'Di ba mga minamahal, or sa Malacanang mismo? So, bakit kailangan sa EDSA kung saan yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino dito ang pinakaunang maapektuhan? Kasi mga kababayan, kung tutuusin, hindi to simpleng religious expression eh. Oo, this is political signaling. Kung ako yung tatanungin, kasi may mga sinasabi na tawag dito na rally daw ito. Pero yung nakikita na naman nating kilos protesta ay talagang maparalisa ang gobyerno. So, parang nag-iingay ba? So, this is a form of a power flex. 'Di ba? Na ginagamit tuwing kailangan nilang iparamdam ang impluwensya nila, 'di ba? Dito sa politika. So, ano 'yan? 'Di ba mga minamahal? And remember, INC is not new in political mobilization. So, sa mga nakaraang panahon, ginagamit ang mga nakaraang mga rally, 'di ba? Ng INC, mga minamahal, nagpapakita sila na they have a muscle in the government, 'di ba? So, wala nang bago. So, let's be clear ha. Mga minamahal, wala namang masama kung mapayapa yung rally. Okay, sige. Pero sana, kung tunay na transparency ang layunin, 'di ba, lahat tayo, religious man or hindi, dapat magsimula tayo sa sarili nating pamamahay. O, for example, religious group, hindi na kayo nagpa-public ng ninyo, ng public funds ninyo, ng financial ninyo, tapos kayo pa tong may ganang mag-rally. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng ipaglaban ng transparency kung sa loob mismo ng organisasyon ninyo, maraming mga bagay na hindi malinaw sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi to against sa INC. I'm just commenting because I am a vlogger and commentator sa mga eksenang ganap. Hindi to pagkondena. Ako ay nagtatanong lamang, mga minamahal. So, itong rally kababayan, isipin natin na ito ba ay talagang para sa katotohanan or laban para sa kapangyarihan? Kasi at the end of the day, mga minamahal, ang transparency hindi nakikita yan sa volume or kung gaano kadami yung tao sa kalsada, kundi sa linaw ng intensyon, 'di ba, ng puso or ginagawa ninyo sa bawat araw. Facts po itong pinag-uusapan natin, mga minamahal, and based on realization na din, 'di ba? Alam naman ninyo yung pino-point out ko. Sasabihin ninyo, transparent, tapos kayo, di kayo nagbabayad ng tax, di nyo nga pinapublic yung kinikita ninyo sa simbahan, di ba? Paano yun? By the way, mga minamahal, I have a good news. Someone sent me this gift. Thank you, Louis Vuitton. Yeah. And we're going to Avatar. Sige, sa Japan. Baka naman, 'di ba? Thank you for sending this gift. I'm really, really happy and it's super pretty. 'Di ba? Na magkaroon ako ng actually this was my first time having this kind of luxury. Although sabihin man natin na kung hindi man to expensive or expensive man to, I'm so very thankful because this is my first time having this kind of bag, wallet I mean, 'di ba? Na talaga,
may name, may tag na Louis Vuitton. Thank you! Thank you sa nag-gift sa akin ito. Anyway, mga minamahal, yun lamang po, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.